Ang pelikula ay nagsisimula sa isang pampublikong parke kung saan nag-uusap ang dalawang misyonaryong Mormon, sina Sister Barnes at Sister Paxton, tungkol sa pornografiya. Si Barnes ay mukhang mas may karanasan, dahil nakapag-akay siya ng hindi bababa sa 7 tao sa nakaraang buwan. Sa kabilang banda, si Paxton ay tila mas inosente ngunit bulag na tapat sa kanyang relihiyon. Binanggit niya kung paano siya nakaramdam ng awa para sa aktres sa isang pornograpikong pelikulang kanyang napanood. Dito ibinunyag na bumibisita sila sa mga taong dati nang nagpakita ng interes sa kanilang simbahan. Maya-maya, dumating sila sa isang bahay, at ikinandado ni Barnes ang kanilang mga bisikleta sa isang bakod na malapit. Inilagay niya ang susi sa kanyang bulsa, kumatok sa pinto, at sinalubong sila ng isang retiradong Ingles, si Ginoong Reed. Nagpakilala ang dalawang misyonarya at ipinaliwanag na naroon sila upang pag-usapan ang interes ni Reed sa simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Mukhang interesado si Reed at inimbitahan sila sa loob. Binanggit ang masamang panahon sa labas. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga misyonarya na kailangan ng presensya ng isang babae para sa kanilang kaligtasan bago sila pumasok. Nangako ang magalang na Ingles na nasa bahay ang kanyang asawa at kasalukuyang naghahanda ng blueberry pie. Pagpasok nila sa loob, inalok ni Ginoong Reed na kunin ang kanilang mga basang coat at isabit ito sa malapit. Pumayag ang mga misyonarya, at umalis ang lalaki. Sinasabing susuriin din niya ang mga merienda. Bumalik siya makalipas ang ilang minuto at sinabing malapit nang sumama ang kanyang asawa dala ang pie. Nag-umpisa silang mag-usap habang umiinom ng mainit na inumin. Bago pa man pag-usapan ang relihiyon, tinanong ni Reed ang tungkol sa personal na kasaysayan ng mga misyonarya. Ibinahagi ni Paxton na siya ay isinilang at lumaki sa simbahan. Samantalang sinabi ni Barnes na ang kanyang ina ay isang convert. Matapos mamatay ang kanyang ama, sinubukan nilang dumalo sa iba't ibang simbahan dahil hindi sila sigurado kung anong landas ang dapat tahakin. Ibinahagi ni Reed na nauunawaan niya ang hirap ng paghahanap ng pananampalataya, na isang personal na hamon na matagal na niyang kinakaharap. Pagkatapos, tinanong niya si Sister Barnes kung paano namatay ang kanyang ama. Bahagyang nagulat si Barnes sa personal na tanong ngunit sumagot na ito ay dahil sa sakit na Lou Gehrig. Hindi naintindihan ng maayos ni Reed ang sinabi at nagbiro tungkol sa blueberry disease. Agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at ipinaliwanag na inakala niyang nagbibiro si Barnes tungkol sa pie. Sinubukang ayusin ni Paxton ang sitwasyon sa pagsasabing gusto niyang maging isang paru-paro pagkatapos ng kamatayan, upang manatiling malapit sa mga mahal sa buhay at magbigay ng senyales sa kanila sa pamamagitan ng paglapag sa kanilang mga daliri. Sa kabila ng awkward na sandali, inilipat ni Reed ang usapan sa relihiyon. Unang nagpapahayag ng respeto sa kanilang pananampalataya, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang tono nang simulan niyang talakayin ang mga kontrobersyal na paksa tulad ng kasaysayan ng polygamya sa Mormonismo. Ipinaliwanag ni Barnes na ang polygamya ay minsang isang espiritual na misyon upang tulungan ang pamayanang Mormon na muling bumangon matapos ang hirap at pagdanak ng dugo. Dagdag pa niya, inalis ito sa simbahan dahil hindi na ito kinakailangan. Gayunpaman, ayaw tigilan ni Reed ang paksa kahit halatang hindi komportable ang dalawang misyonarya. Pinagdudahan niya ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga pahayag sa Biblia kung ang mga taong nagpapakalat ng mga aral na ito ay makasalanan at may kapintasan. Bukod dito, tinanong ni Reed kung paano matitiyak ng sinuman na totoo ang kanilang mga relihiyosong aral. Kalma namang sumagot si Paxton na naniniwala siya sa kanyang relihiyon dahil sa nararamdaman niya mula rito. Habang tumatagal ang usapan, napagtanto ng mga misyonarya na mas interesado si Reed sa pagpataw ng kanyang mga pananaw kaysa makinig sa kanila. Biglang pinutol ni Barnes ang mahaba niyang monologo at hiniling na makilala ang kanyang asawa. Bahagyang nagdalawang isip si Reed ngunit sumang-ayon na kakausapin ito at umalis ng silid. Nang sila na lamang ang nasa sala, sinuri ni Barnes ang kandilang nakapatong sa mesa. Ang nakalagay sa label ay blueberry pie scented, na nangangahulugang walang asawa si Reed na nagluluto ng pie. Bigla nitong napagtanto ni Barnes na niloloko sila ni Reed mula pa sa simula. Sinabi niya ito kay Paxton, at napagdesisyonan nilang hindi maganda ang intensyon ni Reed. Pagbalik ni Reed, wala itong dala ni Pie o ang kanyang asawa at imbes ay inanyayahan silang pumunta sa kusina. Tumanggi ang dalawa, at nagsinungaling si Barnes na nakatanggap sila ng tawag mula sa simbahan. Disappointed, bumalik si Reed sa loob at sinabing sasabihan niya ang kanyang asawa na aalis na ang kanilang mga bisita. Naghintay si Barnes na umalis si Reed at agad sinabi kay Paxton na kailangan na nilang umalis. Nagmadali ang dalawang babae papunta sa pintuan, ngunit natuklasan nilang nakalock ito. Sinubukan ni Paxton na tumawag gamit ang kanyang telepono ngunit wala itong signal. Biglang nakarinig sila ng tunog mula sa loob, at ilang segundo lamang ang lumipas. Nawala ng kuryente ang bahay. Dahil dito, napilitan ang dalawa na pumunta sa mas malalim na bahagi ng bahay, kung saan natagpuan nila ang isang aklatan. Dumating din si Reed sa silid at muli silang tinanggap. Ipinaliwanag ng mga misyonarya na kailangan na nilang umalis agad. Kalma silang sinabihan ni Reed na maaari silang umalis, at kinuha ng dalawa ang kanilang mga coat na nasa malapit. Nakakapagtaka, nasa bulsa na ni Paxton ang susi ng kandado ng kanilang bisikleta. Kahit si Barnes ang naglagay nito sa kanyang bulsa noong una, tinanong ni Barnes si Reed na buksan ang pinto, ngunit ipinaliwanag niyang nakalok ito dahil sa isang timer system. Dagdag pa niya, hindi magbubukas ang pintuan hanggang sa susunod na umaga. Inalok sila ni Reed na dumaan sa likod na pinto, ngunit nag-atubili sila dahil ramdam nilang may mali. Pinilit nilang dumaan sa harap na pinto, ngunit tumanggi si Reed. Sinasabing hindi ito posible. Bigla, naging nakakakilabot ang tono nito at inakusahan silang nagsisinungaling tungkol sa tawag mula sa simbahan. Pilit ipinaliwanag ni Barnes na hindi yun dahilan, ngunit iginiit ni Reed na imposible yun.
Ibinunyag niya na gawa sa metal ang mga dingding at kisame ng bahay, kaya't walang signal na nakakapasok. Dahil dito, tinanong ni Barnes kung may telepono si Reed, ngunit sinabi nitong wala. Desperado, sinubukan ni Barnes na dumaan sa likod na pinto, ngunit nakita niyang papunta ito sa basement. Sinubukan niya ang isa pang pintuan, ngunit basement din ang direksyon nito at hindi palabas. Pakiramdam nilang nakakulong sila, kaya't sinabi ni Barnes na alam ng presidente ng state na naroon sila. Gumawa naman ng kwento si Paxton. Sinabing nakita sila ng mga pulis habang pumaparada sa harap ng bahay. Hiniling nilang pakawalan na sila ni Reed. Binalaan itong maaaring mapahamak kung hindi sila palalabasin. Ngunit binaliwala ni Reed ang kanilang babala at tuluyan ng ibinunyag ang kanyang tunay na layunin. Sinabi niyang ang mga misyonaryo ay nagbebenta ng kanilang mga ideya sa iba. Ngunit ngayong araw ay siya naman ang magbebenta ng kanyang ideya sa kanila. Sinimulan niyang sirain ang kanilang pananampalataya gamit ang logika, at mariing sinabi ni Reed na walang Diyos. Pagkatapos nito, isinulat ni Reed ang salitang paniniwala sa isang pinto at kawalan ng paniniwala sa isa pa. Ipinaliwanag niyang kung nananatili silang naniniwala sa kanilang relihiyon kahit pagkatapos ng kanyang mga argumento, dapat silang dumaan sa pintong paniniwala. Ngunit kung sumasang-ayon sila sa kanyang pananaw, dapat nilang piliin ang pintong kawalan ng paniniwala. Natakot si Paxton at inisip na ang pagsang-ayon kay Reed ang magbibigay sa kanila ng ligtas na daan palabas. Agad niyang inamin ang pagkatalo at pinuri si Reed sa kanyang talino. Sinabi niya na dapat nilang piliin ang daan ng kawalan ng paniniwala. Gayunpaman, nanatiling matatag si Barnes sa kanyang pananampalataya sa kabila ng takot. Sinuri niyang mabuti ang mga argumento ni Reed at pinabulaanan ito. Pagkatapos ay pinili ang pintong paniniwala. Tinanong niya si Paxton kung naniniwala pa rin ito sa Diyos. At tumango si Paxton bilang tugon. Hinawakan ni Barnes ang kamay ng kaibigan at pinangunahan siya sa pintong paniniwala. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ikinandado ni Reed ang pinto sa likuran nila nang makarating sila sa basement sa ibaba. Habang mas lumalalim sila sa loob, lalo silang kinakabahan dahil napagtanto nilang wala ng ibang daan palabas. Lalong naging nakakakilabot ang sitwasyon nang biglang makarinig sila ng papalapit na mga yapak. Habang nasa silid-aklatan pa, kinuha ni Barnes ang isang maliit na kutsilyo ng abala si Reed sa pagle-lecture sa kanila. Iniabot niya ito kay Paxton at gumawa ng plano para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ipinaliwanag niya na kapag binanggit niya ang salitang magic underwear, dapat sugurin ni Paxton si Reed gamit ang kutsilyo. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang babae na nakasuot ng kulay abong damit ang lumitaw sa halip na si Reed. Ang babae ay mukhang parang multo, malnourished. Nakikita ang mga buto nito. Hawak ang isang lampara sa isang kamay, at isang blueberry pie sa kabila. Parehong natakot ang dalawang babae. Hindi sigurado kung multo o tao ang kanilang kaharap. Biglang, sa pamamagitan ng isang speaker sa dingding, inanunsyo ni Reed na makakakita sila ng isang milagro. Inihayag niyang ang babaeng nasa harapan nila ay isang propeta, at ang blueberry pie sa kanyang kamay ay may lason. Kakainin niya ito, na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng milagro ng Diyos, mabubuhay siyang muli. Sa tamang oras, kinain ng babae ang pie at agad na bumagsak sa sahig. Patay. Patuloy na iginiit ni Reed na mabubuhay muli ang babae. Ngunit biglang naputol siya nang tumunog ang doorbell. Dahil dito, iniwan ni Reed ang basement upang puntahan ang pinto, na nagbigay kina Barnes at Paxton ng pagkakataong kumilos. Nagmadali silang pumunta sa pintuan ng selda, sumisigaw ng malakas upang makaalerto ng kahit sino man sa labas. Ngunit, ang bahay ay soundproof kaya't hindi marinig ang kanilang mga boses sa labas. Sinubukan nilang magsindi ng basahan gamit ang posporo. Umaasang ang usok ay makakalikha ng senyales. Samantala, isang lalaki mula sa simbahan ang dumating sa pintuan. Hinahanap ang dalawang misyonarya. Nag-imbento si Reed ng kwento. Sinasabing may dalawang dalagang ang dumaan sa kanyang bakuran ngunit umalis kaagad. Napag-alaman din na tinanggal na niya ang mga bisikleta ng mga babae upang maiwasan ang anumang hinala. Naniwala ang kinatawan ng simbahan sa kwento ni Reed at agad na umalis. Sa basement, ipinagpatuloy ni Barnes at Paxton ang kanilang plano hanggang sa matagumpay silang nakalikha ng usok. Sa parehong sandali, biglaang nabuhay muli ang patay na propeta, na labis na ikinagulat ng dalawang babae. Ilang segundo lamang ang lumipas. Bumalik din si Reed at kinuha ang propeta. Halatang tuwang-tuwa si Reed at hiniling sa dalawang misyonarya na ilarawan ang kanilang nasaksihan. Gayunpaman, napagtanto ni Barnes na ginagamit ni Reed ang mga taktika ng psikolohikal upang guluhin ang kanilang pananampalataya. Tumanggi siyang malinlang. Sinasabing hindi ito milagro kundi isang pandaraya lamang. Dito niya binigyan ng senyales si Paxton upang kumilos, gamit ang salitang kodang magic underwear. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, si Reed ang unang kumilos at ginilitan si Barnes sa lalamunan. Sa sobrang takot, tumakbo si Paxton papunta sa pinto, kumakatok at sumisigaw para sa tulong. Ngunit walang nangyari. Sinubukan ni Reed na kalmayan siya. Sinasabing mabubuhay muli si Barnes. Pagbalik ni Paxton sa sahig ng basement, inamin ni Reed na hindi na mabubuhay si Barnes. Kinuha niya ang isang metal na bagay mula sa braso nito, na nakilala ni Paxton bilang isang contraceptive device. Ipinaliwanag ng nakakatakot na Ingles na ang tinatawag na resurrection ay sinabutahe at inihalin tulad niya ito sa isang simulation na tumutukoy sa pelikulang The Matrix. Ayon kay Reed, namuhay si Barnes ng isang dobleng buhay,
na kulang sa tunay na paniniwala o pananaw, at bahagi lamang ng isang programmed system. Hinamon ni Reed si Paxton. Tinatanong kung naniniwala pa rin siya sa mga milagro o kung tama ang kanyang teorya tungkol sa simulation. Sa isang nakakagulat na kilos, unti-unting naunawaan ni Paxton ang manipulasyon ni Reed. Tinukoy niya na ang simulation ay isang itinakdang palabas at sinabing ang tinatawag na milagro ay peke. Detalyado niyang ipinaliwanag kung paano inihanda ni Reed ang lahat, kabilang ang resurrection. Sinabi niya na nang tumunog ang kampanilya at sila'y na-distract, pinalitan ni Reed ang propeta ng isang body double. Napansin niya ang maliliit na pagkakaiba sa posisyon at mukha ng babae nang muli niya itong makita. Nag-speculate siya at inusad ang isang mesa. Natuklasan ng isang nakatagong basement sa ilalim nito. Sumang-ayon si Reed na kung matatagpuan ang katawan sa ibaba, tama ang teorya ni Paxton. Ngunit may isang paraan lamang upang patunayan ito. Kailangan niyang pumasok sa basement. Buong tapang na nagpasya si Paxton na pumasok upang tuklasin ang katotohanan at makaligtas. Sinabi ni Reed na pumasok lamang siya kung nais niyang malaman ang one true religion. Walang pag-aalinlangan. Pumasok si Paxton. Pagbaba niya sa basement, natagpuan niya ang bangkay ng babae na nagpapatunay ng kanyang teorya. Malakas niyang ipinahayag na tama siya. Ngunit isang masungit na Reed ang nanatiling tahimik at inilock na lamang ang cellar sa likuran niya. Gayunpaman, nagpatuloy si Paxton ng mas malayo pa. Dala ng matinding hangarin na matuklasan ang katotohanan. Di nagtagal, nakakita siya ng isang pinto sa dulo ng silid na nakalock gamit ang kanilang kandado sa bisikleta. Ginamit niya ang susi mula sa kanyang bulsa upang buksan ito, at tumambad ang isang lihim na cellar kung saan ikinulong ni Reed ang maraming babae bilang mga bihag. Biglang lumitaw si Reed sa likuran ni Paxton at tinanong kung nahanap na niya ang kanyang sagot. Sa wakas, napagtanto ni Paxton ang lahat at ipinaliwanag kung paano sila manipulahin ni Reed mula pa sa simula. Naalala niya kung paano, nang una silang pumasok sa bahay. Kunwari kinausap ni Reed ang kanyang asawa, ngunit ginamit niya yon bilang dahilan upang makuha ang susi mula sa bulsa ng coat ni Barnes at ilipat ang kanilang bisikleta. Noong una, inakala ni Paxton na aksidenteng nailagay ni Reed ang susi sa kanyang bulsa. Ngunit ngayon nauunawaan niyang sinadya yon. Alam ni Reed na gagamitin niya ang susi para buksan ang pintong ito. Nangangahulugan ito na hindi siya narito dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil manipulahin siya ni Reed upang kontrolin ang kanyang paniniwala. Sa narinig, kinumpirma ng Ingles na ang kanyang one true religion ay control. Inamin niya na nag-e-enjoy siyang kontrolin ng iba, katulad ng ginagawa ng ilang institusyong panrelihiyon. Napatingin si Paxton sa paligid at nakita ang maraming babaeng nakakulong sa mga hawla. Naramdaman niya ang lungkot para sa kanila. Ngunit sinabi ni Reed na desisyon ng mga babae ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Habang patuloy si Reed sa pananakot kay Paxton, napaiyak na lamang siya. Ngunit bigla, inilabas ni Paxton ang kanyang kutsilyo at sinaksak si Reed sa leeg. Sinubukan niyang tumakas, ngunit parang isang maze ang buong bahay. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang maabutan siya ni Reed. Sinaksak siya nito sa tiyan at pareho silang bumagsak sa sahig. Habang pareho silang duguan, sinabi ni Reed kay Paxton na ipanalangin sila. Sa kabila ng lahat ng kasamaan ni Reed, sinimulan ni Paxton ang pagdarasal. Ipinapakita ang kanyang pananampalataya, kabutihan, at katatagan kahit sa ganitong kritikal na sandali. Ngunit bago pa matapos ni Reed si Paxton, isang kahoy na may pako ang tumama sa kanyang noo, dahilan upang agad siyang mamatay. Napatingin si Paxton at nakita si Sister Barnes. Halos hindi na makatayo sa natitirang lakas niya. Matapos ang kanyang kabayanihan, bumagsak si Barnes sa sahig. Ang ginawa niyang sakripisyo ang nagbigay ng lakas kay Paxton upang magpatuloy. Matapos magpaalam sa kanyang kaibigan, tumalon si Paxton mula sa bintana ng study ni Reed. Natapos ang pelikula sa tagpong nakalabas na siya sa wakas. Umupo siya malapit sa bahay upang huminga ng malalim. At maya-maya ay may isang paru-paro na damapo sa kanyang kamay. Hudyat na ito ang kanyang kaibigan, si Barnes.